Maraming tao ang gustong magnegosyo kaya lang natatakot sila na mag-fail o malugi. Gusto ko malaman mo na halos lahat ng tao na matagumpay ngayon sa negosyo ay nakaranas din naman ng pagkabigo o pagkalugi. Kaya masabi ko normal lang yan. Pero mas okay kung yung ginawa mong negosyo ay may mas malaking chance na magiging successful. Para nga naman hindi masayang ang puhunan mo at ang oras mo dito. Kaya naman sa video na ito, malalaman mo ang 5 negosyo tips na pwedeng makatulong sa'yo para mas mataas ang chance na magiging successful. Pero bago po tayo mag-umpisa, siyempre walang sawang pagpapasalamat para sa inyo. Sana magtagumpay kayo sa buhay, okay? At kung ready ka na, let's go! Number 1, dapat may kakaiba sa business mo. Para sigurado na babalik-balikan ka ng mga customer mo, dapat may something o kakaiba sa negosyo mo. Pwedeng sa products ito or sa serbisyo. At lalo na kung ikaw ang naunang magnegosyo ng ganyan sa lugar na yan. Ito kasi ang magiging dahilan para hindi ka mawala ng mga customers. Halimbawa nito, kung ang business mo ay siumay, mag-isip ka pa ng kakaiba para mas mapasarap pa ang produkto mo. Either sa pamamagitan ng sauce nito na mas kakaiba o mas masarap sa sauce kumpara sa sauce ng mga kompetensya mo. O di kaya yung mga siumay na tinda mo ay may kakaibang special na flavor. O kung hindi man ganun kakaiba ang business mo, pwede mo gamitin ang maayos na pamamaraan sa serbisyos para sa customer mo para mas magustuhan pa nila ang negosyo mo. Or maaring ikaw ang pinaka-the best na negosyo sa lugar na yan. Or kung hindi naman ganito, pwedeng yung mga paninda mo ay mura lang pero okay naman. O di kaya yung paninda mo maganda ang quality. Makakatulong na rin yung may magandang design o kulay para makapang-akit pa ng mga customer o yung tinatawag nilang pansinin na negosyo. Halimbawa dito, kung ang itatayo mo na negosyo ay kainan o restaurant, kailangan mo itong ipakilala sa iba, lalo na kung gusto mong mag-expand ng business. Pwede kang gumamit ng mga business strategy tulad ng pa-promo, pag-giveaways, mga pasil, para mas dadami pa ang mga customer mo. At pwede mo din gamitin ang social media para i-promote mo ang negosyo mo. At ang pinaka-importante ay yung kung paano ka makipagtungo sa customer mo. Kung paano mo sila in-entertain at kung paano mo sila ina-approach. At siyempre kasama na rin dito yung mga maging tauhan mo sa negosyo mo na dapat maturuan mo rin sila ng tamang pag-asikaso ng mga customer nyo. Sobrang mahalaga kasi ito dahil ang mga empleyado mo, partiyan sila ng asset mo. Kasi may mga customer na talagang masilan. Kung sa tingin nila hindi sila natrato ng maayos, posibleng hindi na sila babalik sa negosyo mo kailanman. May mga customer na kapag feeling nila na masama ang ugali ng may-ari sa negosyo o di kaya mga empleyado nito, hindi na ito babalik. Number 2, dapat may advantage ka palagi. Para maging successful sa business, dapat mauna ka o nakakaisip ka palagi ng advantage. Parang isang gera lang yan. Nag-uunahan sa advantage position palagi. Kasi kung sino ang may advantage position, mas malaki ang chance na magwawagi sa laban. Ang point ko dito, halimbawa bago ka maglagay ng isang negosyo sa isang lugar, dapat inaalam mo muna kung meron na bang ganitong klaseng negosyo sa lugar na yun. O di kaya kung meron ng business na existing sa business na plano mong gawin, ang iisipin mo, paano mo ngayon aakitin ang mga customer mo na pupunta sa business mo. Kasi kung magtatayo ka lang din ng business na kasing tulad ng business na meron na sa lugar na yan, tapos same lang kayo ng serbisyo at produkto, ang mangyayari, mahahati nyo lang ang mga customer na nangangailangan ng produkto at serbisyo nyo. Na posible pang maging dahilan na pare-parehas na kayong malulugi. Kasi papasok agad sa isip nyo dito na magpapababaan na ng presyo. Which is napakalaking mali ito na mindset pagdating sa pagninegosyo. Kaya mas mabuti na kung magtayo kang negosyo, dapat ikaw lang talaga ang meron sa lugar na yan. Para sure talaga na makuha mo yung tagumpay. Pansinin mo yung mga nagtayo ng bikiri, mga bilihan ng kalan, mga bilihan ng gasol, mga barbershop, mga bintahan ng bigas. Kung nakikita mo hanggang ngayon, malamang buhay pa ang mga negosyo na ito dyan sa lugar na yan. Kasi sila ang nauna sa business na yan dyan sa lugar na yan. Kaya ito ang nagiging advantage nila na kahit pa darating ang time na may gagaya sa kanila, nandyan pa rin sila. Number 3, ipagpatuloy mo lang ang pagbibusiness kahit mahirap. Kailangan mahalin mo ang negosyo mo. Hindi lang sapat na nagninegosyo ka ay pera-pera na lang lahat ang nasa isip mo. Kasi kung ganito ang mindset mo, baka hindi ka rin tatagal sa pagninegosyo. Kasi tulad ng sinabi ko, ang pagninegosyo lalo na sa umpisa, medyo challenge ito. May mga pagkakataon na hindi ka kagad kumikita dito. Paano pag dumating ang time na ito? Baka mawalan ka rin ng gana.
Hindi ka na masaya kasi kapag hindi mo mahal ang negosyo mo, ay baka mapapabayaan mo lang din yan hanggang sa malugi at titigil ka na. May mga business idea naman na minsan sa umpisa hindi mo rin mahal o gusto. Ang sadya mo lang ay subukan ito. Pero okay lang din yan. Pero kung nag-uumpisa ka na dito, sisikapin mong matutunang mahalin ito para maging tuloy-tuloy na ang negosyo mo. Kasi ang negosyo para sa akin, hinahaling tulad ko ito sa isang bata na maliit na sa umpisa alagaan mo talaga ito hanggang paglaki. Hanggang dumating yung time na kaya na niya ang kanyang sarili. Kaya naman labang talaga yung mga nagninegosyo na minahal talaga nila ang kanilang negosyo o ang kanilang ginagawa. At sa pagninegosyo, huwag mo kalimutan ang dahilan kung bakit ka hihinto nito para makapag-prepare ka palagi. Mga posibleng pagkamalian, pagkalugi at pagsubok ang mga bagay na ito. Kung darating man sa'yo, payo ko sa'yo mas galingan mo pa. Huwag kang panghinaan ng loob at huwag kang matakot sa mga ito kasi dadaan lang ito sa buhay mo bilang isang magaling na negosyante. Number 4, ano ba ang kayang lutasin na problema sa plano mong negosyo? Para maging successful ang negosyo mo, dapat may kakayahan ito na magresolba ng kahit isang problema sa lugar na pinaglalagyan mo or yung kadalasan na problema sa karamihan na tuloy-tuloy ang kanilang pangangailangan sa produkto na ito o sa serbisyo na ito. Kaya tatagal talaga ang business mo dito dahil tuloy-tuloy ang balik ng mga customer mo. Kumbaga, kailangan talaga nila. Ang pagninegosyo tulad ng nasabi ko, hindi talaga ito dahil sa pera-pera lang. Na kahit anong negosyo ang ilagay mo, basta negosyo, o di kaya ay bahala na ang mga customer mo kung kailangan nila o hindi ang paninda mo. Hindi po ganun. Dapat may napunan ka talaga na pangangailangan ng mga tao. Kaya bibili at bibili sila sa iyo at babalik sila sa iyo. Halimbawa na lang dito ang negosyo na barbershop o salon. Kaya nilang resolbahin ang problema sa buhok mo. Ganon din yan sa mga negosyo na bigasan o bilihan ng mga ulam dahil ang tao problema talaga ito sa araw-araw. Tulad din yan sa mga grocery na siyang binibilhan mo ng mga pangangailangan mo sa bahay. Lalo na kung ito'y malapit lang na hindi na kailangang mamamasahe pa. At sakto lang ang presyo ng mga paninda mo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng negosyo o magkaroon ng business idea, tingnan mo lang ang paligid mo at para mapag-aralan mo kung ano ang pwedeng resolbahin ng business mo na ilalagay mo dyan sa lugar na yan. Number 5, kailangan marunong ka dapat sa pera. Isa ito sa napakalaking challenge sa mga gustong mag-business dahil yung iba hindi talaga marunong pagdating sa pera o di kaya ay mali ang paghawak ng pera o sa pagpapaikot ng pera para sa negosyo. Kasi dapat tuloy-tuloy ang cash flow sa negosyo mo. At dapat kapag kumita ka na, matuto ka rin kung paano mag-reinvest sa negosyo mo. Para mas lumaki pa ito in the future, dapat iwasan mo muna na laging nagpapautang o dapat hindi ka muna magpapautang. Maliban na lang kung ganito ang nature ng business mo. Kasi ang katotohanan ay hindi na sila magbabayad sa iyo, lalo na pag sa tindahan related na business. Kasi ang mangyari dito, yung puhunan at kita mo ay mawawala na. Hindi na ito makakabalik pa sa iyo. At may mga negosyante din na kapag nakabenta na parang nanalo na sa loto. At sige ang waldas ng pera na hindi naman kailangan o hindi related sa business. Halimbawa dito pinangbili lang ng luho o di kaya pinagsusugal, pinangbibisyo at ano-ano pang mga gawain na walang kwenta. Tandaan mo ulit, napakahalaga ang cash flow sa negosyo. Ito yung kung paano umikot ang pera mo sa negosyo. At hindi po pwede na mahinto ito kasi pag nangyari ito, malulugi ka at babagsak ang negosyo mo. At isa pang mahalaga sa pagninegosyo ay yung usapang kita o income. Dapat kumikita ka talaga lalo na kung may katagalan na ang negosyo mo. Kasi ang business, hindi lang ito sukatan kung gaano kadami ang binta. Kung hindi, kung gaano kadami ang kinikita nito o income. At hanggang dito na lang po muna ang video natin. Sana may natutunan ka na naman ngayon. Hanggang sa sunod na pagkikita. Paalam.